kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Nirekomenda na rin ni Secretary Dizon na sampahan ng kaukulang kaso sa Office of the Ombudsman sina Alcantara, Hernandez at Mendoza kaugnay sa mga questionabling proyekto. Kasama na rin sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration ang nasabing DPWH officials. Kaugnay nito, nakatakda na rin maglabas ng order si Secretary Dizon para sa perpetual blacklisting ng Wawaw Builders at Sims Construction Trading. Pinasasampahan na rin sila ng kaso sa Department of Justice. Ang Wawaw Builders, ang kontraktor sa 96.5 million peso ghost project sa Bulacan, habang ang Sims Construction Trading naman, ang kontraktor sa 55 million peso ghost project sa parehong probinsya. Ang hakbang na ito ng ahensya ay alinsunod sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng mabilisang pag-aksyon, pagsasampa ng kaso at pagpapanagot sa mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Mary suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Hernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. No, may proseso tayo dyan, kailangan nating sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw Builders from DPWH and all their possible affiliates. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin, kasabay ng Wawaw, yung SYMS, yung SIMS, na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo. Huwag po natin bibiguin ang taumbayan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong hala na opisyal ng League of Provinces of the Philippines kahapon. Ito'y sa gitna ng kanyang hangarin para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi natatapos sa mga proyekto at programang pagpapaangat sa pamumuhay ng taumbayan ang pagsulong para sa kaunlaran ng bansa. Ayon sa Pangulo, may mga isyu ngayon na kailangang harapin at hindi pwedeng talikuran. At kailangang bansa ang pamumuno ng mga mabubuting opisyal upang wakasan ang mga maling na kagisnan. Napag-abot na rin ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa mga opisyal na hindi nila tatalikuran ang kanilang tungkulin sa pagsusuri sa mga proyekto at ang pagsisiwalat sa mga nagtatago sa kadiliman. Panawagan ng Pangulo, paglingkuran ang taumbayan ng buong katapatan. Tiyaking nasa wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat ang anumang paglabag sa batas. Naniniwala ang Pangulo na ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan at hindi para pansariling interes ng sinuman. Muli, paalala ng Pangulo sa mga lingkod bayan, huwag sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taumbayan. Naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taumbayan. Huwag po natin silang bibiguin. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat natin kung may makikitang taliwas. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. First question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, ano po kaya yung naging pagtingin ni Presidente doon sa naging plano ng House leaders na ibalik yung NEP sa DBM but Secretaries Amena and Vincent na sila na po yung pupunta sa House to submit an errata? Ano po kaya ang magiging impact nito sa timeline natin ng pagpasa ng budget? At maganda rin po nakita rito para sa umpisa pa lamang ay masaayos na ang budget. At nirerespeto rin po natin ang liderato ng House of Representatives at kung ano man ang mangyayari dito dapat lamang ay kung ano yung naaayon sa konstitusyon.
Ma'am, magkakaroon din po kaya tayo ng sweeping review ng budget ng ibang agencies aside po sa directive ni Presidente with regard sa DPWH budget? Siguro sa ganitong klase na nakikita, mas maganda na rin na ibang mga ahensya, tignan din nila kung ano yung nai-report nila at baka nga mayroong naisingit sa proposal nila na hindi na dapat maisingit. Thank you, ma'am. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa binabanggit ni BP Sara na mukhang may niluluto behind the scene while nakatutok yung atensyon ng lahat sa flood control anomaly. Ito po rin yata yung sinasabi ni Senator Amy na plano ni SOJ Secretary Boying na maging ombudsman po para ang target ay makasuhan si BP Sara, ang mga Duterte, o yung mga kaalyado nila gaya rin ni Senator Amy, parang baka pati rin daw siya madamay, sabi niya. Ano po yung reaction dito ng Palasyo? There's nothing to worry about in their statements. They are just creations of fertile and wild imagination. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Good morning, Yusek. May we get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for president from 40 to 35 and for senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang ninanais na gawing batas, mas mainam po talaga kung ano man po ang detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaksyon. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay constitutional convention. At trabaho na po nila yan, tingnan po natin. Muli, tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sang-ayunan to o hindi sang-ayunan ng Pangulo. Thank you. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Hindi lang po yung DPWH. Kung saan, sabi ni Representative Puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP at DOH. Like yung sa PNP po, DILG, yung 8 billion firearms procurement po, and then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sales scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm-to-market roads. Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating sa Pangulo dahil paminsan-minsan po pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay ganoon din po magiging utos ng Pangulo. So, ibig sabihin, Yusek, magkakaroon din ng sweeping review dito sa budget ng DOH, DH, at DILG? Kung meron po talaga. Kasi ngayon po, kailangan lang tignan. Hindi pa po natin masasabi na talagang meron mga anomalyang naisingit. Yusek. Follow-up question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, clarification lang po. Yung sinasabi po kasi ni House Appropriations Vice Chair and Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez na sina Secretary Vince na lang yung dapat na pumunta ng Kongreso instead na ibalik yung NEP sa DBM. Is that a better way of fixing kung ano man po yung nakitang mali? Or kasi initially sabi nila ibabalik yung NEP eh. Kasi nakausap din po natin ang DBM at ayon sa kanilang legal department, kailangan po talaga na through errata sheets lang po. Hindi na po kinakailangang ibalik po ito sa presidente or sa DBM dahil naipasa na po ito sa Kongreso. So, yun po talaga ang dapat na proseso.
Okay, so hindi po, kumbaga, it's not, hindi siya acceptable legally kung ibabalik yung NEP sa DBM. Is that it, ma'am? Yes, legally, hindi po sana ganon. Kasi madidelay po talaga masyado ang mga budget hearing patungkol dito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ace Romero, The Philippine Star. Yusek, if I understood it correctly, no? So the President is willing or ready to order a review of or a sweeping review of other agencies' budget kung may nakwitang questionable items. Okay. Meron bang fears on the part of the executive branch that baka mas maraming makita along the way, magkaroon ng possibility na ma-delay and eventually reenacted budget? Napaka-hypothetical ng question, but still, kung mangyayari man ito, mas magandang ngayon pa lang maayos na. So wala pa tayong fears na baka reenacted? Wala pa namang ganung... Wala pa naman po. Within schedule pa? Yes, opo. Okay, salamat po. Thank you. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, doon sa independent commission na binubuo, can you give us an idea kung gaano yung scope ng power niya? Meron po ba itong, magkakaroon po ba siya ng subpoena power para maipatawag yung mga taong nasa sangkot doon sa mga anomalya? Noon po ay sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power, pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing independent commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung anong mandato ng independent commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang independent commission. Yusek, mag-follow up lang ako doon sa ibang, pero doon pa rin sa anomaly. Reaction natin doon sa revelation ni Senator Marcoleta na meron na daw 2 contractors na nakaalis ng bansa. And do you consider this as a concern on the part of Malacanang? Sa ngayon po, since wala naman po kasing kaso pa na naisasampa, hindi po talaga natin mapipigilan ang sino man na umalis ng bansa dahil may freedom of movement po tayo at yun ay nirerespeto. At kaya nga po ngayon ay mabilis na kumilos si Secretary Vince, anisunod na rin po sa utos ng Pangulo. At nag-request na po siya for a lookout bulletin para po makita natin kung ano yung mga movement ng mga maaaring involved dito sa mga maanumalyang flood control projects. Yusek, isa na lang po. Kailan po ba papasok yung AMLAC dito sa mga pinag-uusapang flood control projects sa anomaly? Ang AMLAC naman po kasi, they can initiate an investigation. Pero kung paano sila papasok, ay hindi na po nila ito dapat isinisiwalat. At baka magkaroon pa ng movement, no? Yung iba maaaring masangkot dito kung isisiwalat pa nila yung kanilang mga aksyon patungkol dito. Thank you po, Yusek. Follow-up question, Heidi Sampang, FEBC. Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Thank you, Yusek. Follow-up question, Ana Bajo, GMA News Online. Ma'am, follow-up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Inaayos na po. At may draft na po.
but finalizing pa rin po sa EO. Last na ma'am, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung Palace? Hindi po tayo makakapagsalita patungkol po dyan. Depende po sa Pangulo yan kung sino po yung i-appoint niya bilang miyembro po ng Independent Commission. Thank you, ma'am. Last question, Chris Jose Remate. Ma'am, reaction lang po ng Malacanang sa report ng NTF-ELCAC na sinasamantala daw po ng communist rebels ang galit ng publiko sa usapin ng korupsyon para mag-recruit ng mga bagong members. Lalo na daw po yung mga kabataan tsaka yung sa vulnerable sectors. Kaya nga po, maging mapanuri. Yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng kababayan natin, kabataan man o mga mature ng mga katulad natin. Mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas. At huwag po sanang gamitin ito kung ito'y naaayon sa report ng mga rebelde, ng mga obstructionists, o mga kalaban sa politika. Hindi po ito kailangan gamitin para magalit kayo sa gobyerno o magalit kung kanino man. Magtulong-tulong po tayong lahat para masawata ang korupsyon dito sa bansa. So far, hindi pa po ito nakakabahala sa government. Yung mga ganito pong pagre-recruit na ginagamit ang usapin ng corruption. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ELCAC, monitoring po dyan. Okay, ma'am. Can I call a friend? Yusek, sabi po ni Mayor Magalong, bottom of food chain daw po ang contractors at may nasa itaas pa. Anong comment po ng Palace at payagan ba ni PBBM na sumalang po si Mayor Magalong sa House hearing? Kung papayagan siya? Sabi po niya, bottom of food chain. Ang contractors at may nasa itaas pa daw po. So kung papayagan ba ng Pangulo din si Mayor Magalong na sumalang sa hearing po ng Kongreso sa kanilang investigation? Parang nasa kanya naman po yan kung siya'y pupunta sa hearing. At kung mayroon naman po siyang maisisiwalat, mas magandang pumunta po siya. Pero para pigilan siya or para i-push siya na umaten, parang wala naman po yan sa mandato ng Presidente, ng Pangulo. Thank you po. Thank you, Eden. That is the last question, Yusek. Para paigtingin pa ang pagbabantay sa kaban ng bayan, lalong hihigpitan ng Department of Finance ang approval process para sa mga flood control projects sa gitna ng issue ng mga maanumalyang proyekto. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wakasan ang mga tiwaling gawain sa pagpapatayo ng mga flood control projects. Sa ilalim ng mas mahigpit na approval process na inaprubahan ng Economy and Development Council Investment Coordination Committee noong August 12. Magsasagawa ng comprehensive review ng mga flood management projects ang nasabing committee at sisiguraduhing shovel-ready na ito bago pa man magsimula ang implementation. Layunin ng bagong hakbang na ito na siguraduhing wasto ang kalidad ng mga proyekto. Maging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan at kalaunan ay maaabot ang long-term sustainability goals nito. Nasabat ng Bureau of Customs ang isang shipment ng hinihinalang illegal na droga na sa isang warehouse sa Tondo tinatayang aabot sa 476 million pesos ang halaga ng nadiskobring kontrabando. Ito ay matapos halughugin ng customs ang 2 container van na di umano'y may lamang household goods and personal effects. Tumambad sa mga otoridad ang 70 vacuum-sealed plastic packs na may kabuuang bigat na 70 kilos. Nasa kustodiya na ng ahensya ang hinihinalang mga shabu na tinangkang ipuslit sa loob ng 3 balikbayan boxes kasama ang iba't ibang gamit. Ayon sa records, nagmula sa Long Beach, California at patungo sa ng Bacoor, Cavite ang laman ng bagahe. Ang isinagawang operasyon ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos na paigtingin pa ang kampanya laban sa mga nagpapasok ng kontrabando at laban sa mga illegal smugglers. Ayon sa pamunuan ng customs, ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mas pinalakas na intelligence and enforcement efforts ng pamahalaan laban sa iligal na drogang pilit na ipinupuslit sa bayan. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.